Good day everyone, I am Julel Ibasi from BEd A. So now we're going to talk about the lesson 6, which is remedial instruction in listening. So how to improve students listening comprehension. So before that, Vera Flor 2016 work discussed ways to improve listening comprehension, including teaching pronunciation, stress, and intonation. Vera Flor's work also noted the factors that can hinder listening comprehension include: first is limited knowledge of words and accent. Second is phonological difficulties. And third is speech rhythm. Fourth is insufficient practice of listening skills in the classroom. And fifth is inadequate time to teach listening skills. And lastly is student not being encouraged to listen to program outside the classroom. So now let's proceed to the how to improve student listening comprehension. So here are some. First is teach pronunciation, stress, and intonation. So focus on how English sound, including stress and intonation patterns, which influence meaning. So here, for example, minimal first practice. So there is use words that differ by one sound. So there is magkwantag word nga same. So sheep versus sheep. So there is to matabangan ang learners nga ma-distinguish ang similar sound. So second is practice sound discrimination lesson and incomplete plosives. So help student distinguish similar sound, recognize word connection or lesson, and understanding incomplete plosive sound. So for example, sound discrimination strategies. So there is give student three words like cat, bat, and sit. So there is ma-identify ang sound nga different. So second example is teaching lesson. And second example is teaching lesson. So there is show how final consonant connect with initial vowels. Like pick it up, and atong ipaspason is pick it up. So next example is practicing incomplete. So there is holding the stop sound. So teach student that sounds like P, T, and K. So are often not fully released in speech. Like cat. So cat may sound like ka. Ka. So there is demonstrate how native speakers cut off their ear instead of fully pronunciation the final sound. And third is recognize stressed and unstressed words. So identify stress pattern with stressed words being louder or longer, and unstressed ones quieter and shorter, which is comprehension. So the strategy is clap or tap the stress. So there is student clap or tap the table when they hear a stressed syllable or word in a sentence. So for example is I want to go to the store. So diri ang stress syllable na to is store. So diri is clap na tong store like I want to go to the store. So and fourth is enrich vocabulary. A larger vocabulary allows for better understanding of spoken language. So the strategy is context-based learning. So teach words in context, not isolation. So use real life scenarios such as ordering food or giving direction. So for example, instead of just teaching delicious, use in a sentence like the pizza is delicious. And thank you. And Mr. Esteba is continue our discussion. So, good day everyone. I am the second reporter, and this is the continuation of the 8 on how to improve student listening
comprehension. Then sa ako na ko magsugod no sa 5 because na discuss na ni base ang 1, 2, 4. Then 5. Teach grammar. So teach grammar. Understanding grammar helps student interrupt sentence and their structure. So kaning teach grammar is as a BEd teacher is kailangan gyud nato sila tulunog tama na grammar no para sunod pag high school na nila is kabalo na sila, and then dili ta ma-discriminate sa mga high school level na teacher kay mali lang grammar. So asa man din nagikan di ba sa elementary level dapat gyud nato tudloan sila sa pagtama sa sentence niya, their sentence and their structure. Then, number 6. Practice and inferring information. Help student read between the lines and understand implied meaning using tone and context. So, diri is nakoy ihatag na example. Tommy rushed home and was relieved to make it just in time. As the clock was about to strike 4 a.m., afterward he immediately began his homework suggested. He had to start it as soon as he got home. So, diri is, kuan ginin mo no, dapat maghatag kag example, then ipasabot nimo sa bata ngano unsay sulod sa example nimo or sa imong gibuhat or gibuhat na example. So example ni is si Tommy daw is nagdali-dali siya adto sa ilang balay kay hapit na mag 4 PM. Then naggunit siya sa iyang homework kay iyang ginadali-dalian kay deadline sa iyang homework is 4 PM. So dapat ipasabot ko nimo sa bata no kay ang bata is dapat yun yung need pa na sa bata na ihungit pa niya ba kung sa 1 to 3 grade level is ihungit pa nimo ang information para makuha nila ma-analyze or makuha nila silang utok ani dayang pasabot ani na question. So 7. Improve prediction skills. Encourage prediction, help student follow conversation or text more easily. So kaning help prediction is gamit po ni sa mga bata because kani diri is example nimo sila kung man elementary dapat ma-predict nila kung unsa ilang like example nakay ka-chat, then like ma-predict nimo unsa iyang chat ba like sabang kaon na ka niya na ba mga tik-atik niya na dapat itudlo ni po na sa bata para kabalo na sila mag-predict kunya kabalo na po sila magstorya sa lahi. Then number 8 is teach note taking. Encourage student to jot down key point while listening, adding retention. So kani pong magkuan ka no, take note is importante gid nino sa mga bata sa elementary level because kaning take note is dapat matudlo ni sa elementary para mahasa nig sila hantud sa high school ba. Kay kaning take note is importante ni because pag nasa sila mga quiz or mag-take note lang sila unya mablihan dapat ma-apply na sa elementary no kay pag abot nila sa college or sa high school is dala na lang nila take note. So na sila madala-dala na knowledge sa ilang notebook og makalimot man sila is na sila maukab silang notebook. So danata sa 8 skills on how to improve student listening skills. So naami na search gamay additional information by Fluent App 2017. So si Miss Derry Quebrar na ma-explain niyo. So thank you. Good day everyone, my name is Derry Rosalind C. Quebrar and now here's are the additions on how to improve students' listening comprehension. So first is the listening consistency. Regular practice with different accents and contexts. So pinaka-importante is kanang ma-practice nato ang kaning different nga mga accents sa mga lahi-lahi nga mga lugar. For example, sa
sa Europe nga mga country or like sa British, tapos lahi-lahi day ang ilahang kanang deep kanang ilang meaning sa kanang nga mga words, di ba? So pinaka-importante dyan nga mabalhan nato kanang ug unsay meaning sa kanang nga mga words in different accents sa kanang mga lahi-lahi pud na mga lugar. So ang context pud is pinaka-importante pud na nato nga mabalaan. It's because like kanang sa kanang magtan-aw ta kanang mga balita or sa documentation ng mga video. So pinaka-importante pud yun na nga mabalaan nato kay para ma-improve gani pud ang atong kanang comprehension sa kanang pasabot ana nga mga context like sa karon nga panahon, di ba pinaka-importante dyan nga mo tanaw tao kanang balita nga kana ganing kanang tinuod pud ang ilahang ginabalita sa ato ba para dili ta kanang false information gani like kanang maminaw ta og tarong ug unsa jud tama nga kanang ug unsa jud nga mga nahitabo sa ato ang palibot. So mao na siya ang sa listening consistency nga kailangan i-improve sa students. So the second one is the listening with text, pairing audio with written text for better comprehension. So ang example ani is habang kanang nakay ginabasa is napugay ginapaminawan nga audio, tapos dili na to ma-differentiate nga lahi day ang pasabot ani nga text. Tapos, upaminawon siya nato, parehas sila o ganang, parehas sila. Pero, pag makita nato, lahi day ang pasabot ani nga nga text or ani nga word. So, mas ma-enhance ang ato ang comprehension, di ba nga kanang, okay, nabalaan na ako unsay meaning ani nga text. Lahi day sila sa kaninga text. So, ingana ang listening with text. So the third one is write what you hear. Practice active listening exercise to transcribe speech and improve detail-oriented skills. So example ani is like kanang nakay ginapaminawan nga audio. Tapos humanan nimo siya. Pag nahumanan nimo siya og paminaw, diraan na ka mag-transcribe like note na ka o kung sa imuhang nasabtan ato nga mga nga audio. Ang very best nga example sa audio nga kailangan nato tanamin is like kanang mga kanang sa mga balita gani na mga like mga podcast, nga mga audio ang important ang pwede nato paminawon kay para dira among is kanang nagahatag sila og kanang mga para mas mabalaan nato ug unsay deep meaning sa mga panghitabo sa ato ang life. Then ang isa pud ka example sa write what you hear is like kanang ang teacher is kanang naghatag siya og kanang nag-deliver siya og lesson sa atoa. Tapos ikaw as a student is hilig ka mag-take mag-note, nagasulat ka kung sa ginapang sulti ni ma'am. So, para kanang way is mas masabtan nimo kung sa pasabot ni ma'am. Tapos, para po dili po nimo siya makalimtan. So, ingana ang pagkanang write what you hear. So the fourth one is the listening repetition. Repeating content to catch missed details. So, ang listening repetition is mo ni siya ang kanang pagbalik-balik na to paminaw sa ato ang audio nga atong ginapaminawan. So, true ani is mas effective ang ato ang listening comprehension kay ato man siya gibalik-balik, tapos pag ibalik-balik na to siya is kanang the more na to siya ma-memorize is the more na to siya kanang masabtan ang context nga ato ang gipaminawan. So ingana ang listening repetition. So the last one is the speak with native speakers. Engaging in conversation with native speakers to improve natural listening abilities.
So example ani is kanang nakasa ka ng mga native na mga group of people. Tapos habang nag-istorya sila paminaw nimo ang ila the way they speak, tapos the way they pronounce sa ilahang mga languages. So di ba mag-think man jud nga kanang hala unsa kay meaning ato nga language, unsa meaning ato nga mga words nga ilang gipang sulti, no? So mag-ask ta sa ilaha, tapos pag ilahang ikuan sa ato ikuan sa ato ang kanang ingani yang meaning, so nakasabot ta. So tapos i-apply po nato siya sa atong kaugalingon. So mag-practice na kung unsa unsa to siya nga words, so the way how we kanang the way nato siya i-speak ingana. So pag na-practice nato siya is dili lang pud kailangan nga kanang okay, kasabot na ko ingani de siya, ingani ang meaning. So mangayo pud ta og kanang feedback nga kanang ma'am, ingana tama ba ako ang kaning pagsulti or kanang pag-pronounce kanang mga words. So ingana ang speak with native speakers. So through ani mga addition na how to improve students listening comprehension, mas makasabot ang mga students, mas makasabot sila og pag-ayo sa kanang mga words nga ilahang madunggan or kanang by audio nga ilahang madungog ingana. Sa pamaagi sa pag-istorya nato sa kanang mga native nga mga speaker is mas sabtan nato og pag-ayo ang kanang mga words nga ato ang nadungog lang sa TV ingana. So kailangan mas naadyo interaction nga gikan gid sa ilaha ang kanang mga gikan nadungog jud nato gikan mismo sa ilaha. So bayan na through ana is kanang mas ma-comprehend nato, mas masabtan nato pag-ayo ang ilahang mga words nga kanang nadungog lang nato sa kanang audio or sa mga TV. And mao lang to guys. Thank you for watching. Bye.